Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sinasabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay nagmumula sa mga taong pinagkatiwalaan natin ng lubos. Ngunit paano kung ang mismong sugat na yon ang magiging daan upang matagpuan ang tunay na lakas? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway, isang kwentong magpapatunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga. Ang hangin sa Hacienda de la Esmeralda ay may dalang amoy ng matamis na mangga at namumukadkad na sampagwita. Para kay Liwayway Alcantara, ito ang amoy ng kanyang paraiso, ang tahanang nagbigay sa kanya ng lahat. Ngayong gabi, sa ilalim ng bilog na buwan na nagbibigay liwanag sa bawat dahon ng mga puno, ang paraiso ay tila mas perpekto. Balang araw, bulong ni Sinag del Rosario, habang hawak ng mahigpit ang kamay ni Liwayway. Dito mismo, sa kinatatayuan natin, itatayo natin ang bahay natin, ang mga bintana nakaharap sa silangan para salubungin ang bawat umaga. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Pinagmasdan niya ang lalaking nasa kanyang tabi. Ang matatag na panga, ang mga matang nangungusap ng katapatan, ang lalaking nagmamay-ari ng kanyang puso. Gusto ko yan, sagot niya. Ang boses ay halos pabulong na rin. At sa hardin, magtatanim ako ng maraming bulaklak para laging mabango ang hangin na papasok sa ating mga bintana. Hinapit siya ni Sinag palapit at marahang hinalikan ang kanyang noo. Ikaw ang magiging reyna ng tahanang yon, Liway. At ako, habang buhay, magiging tagapaglingkod mo. Sa mga sandaling iyon, walang kulang sa buhay ni Liwayway. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng malawak na hacienda. At nasa tabi niya ang lalaking pinakamamahal niya. Ang lahat ay nasa tamang lugar. O iyon ang akala niya. Ang masayang gabi sa ilalim ng mga puno ng mangga ay nagpatuloy sa hapagkainan ng mansyon. Naroon ang kanyang ama, si Don Ricardo, na kahit may edad na, ay bakas pa rin ang tindig ng isang makapangyarihang hasendero. At naroon din si Amihan, ang kanyang kinakapatid na babae, na may ngiting kasing tamis ng pulot. Talagang masaya ako para sa inyo, Sinag, Liway, sabi ni Amihan habang isinasali ng alak sa kopita ni Sinag. Ang kanyang mga galaw ay puno ng grasya, ang kanyang boses ay malambing. Bagay na bagay kayo. Si Liway, may gininto ang puso. Si Sinag naman, matatag at maaasahan. Salamat, Ami, sagot ni Liwayway, masaya sa pagtanggap ng kapatid. Ngunit may idinugtong si Amihan, isang pangungusap na tila papuri, ngunit may nakatagong tinik. Napakabuti talaga ng puso mo, Liway, sabi nito habang nakatingin sa kanya. Minsan, iyon ang kinatatakot ko para sa'yo. Ang negosyo ng hacienda ay nangangailangan ng kamay na bakal, hindi lang puso. Naramdaman ni Liwayway ang bahagyang kirot, ngunit mabilis niya itong isinantabi. Ganoon lang talaga si Amihan, laging praktikal mag-isip. Hindi niya ito masisisi. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na si Liwayway. May kailangan pa siyang asikasuhin sa bayan kinabukasan, kaya't kailangan niyang umuwi sa kanyang sariling bahay na hindi kalayuan sa hacienda. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, anak, sabi ng kanyang ama. Ako na sana ang maghahatid sa'yo, alok ni Sinag. Huwag na, kaya ko na. Gabi-gabi ko namang ginagawa ito, sagot ni Liwayway. Sabay halik sa pisngi ng kanyang ama at isang mabilis na halik sa labi ni Sinag. See you tomorrow. Habang nagmamaneho si Liwayway sa madilim at palikulikong daan na pinalilibutan ng mga tubo, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Sinag ay lumitaw sa screen. Ngumiti siya at sinagot ito. Oh, bakit? Akit, mismo na ako agad. Bungad niya, natatawa.
Sobra, sagot ni Sinag sa kabilang linya at narinig ni Liwayway ang tunog ng pag-aalala sa boses nito. Tumawag lang ako para siguraduhing okay ka. Madilim ang daan na yan. Okay lang ako, mahal. Malapit na ako sa highway. Pagpapakalma niya. Ang pagmamahal ni Sinag, ang kanyang ilaw sa gabing iyon. I love you. I love you too, Liway. Always. Iyon na ang mga huling salita na narinig niya bago ang isang nakakasilaw na ilaw mula sa likuran ang pumuno sa kanyang rearview mirror. Isang malaking truck ang mabilis na bumubuntot sa kanya. Kinabahan siya. Binilisan niya ang takbo, ngunit mas bumilis din ang truck. Bigla, lumiko ito at hinarang ang kanyang daan. Napapreno si Liwayway ng todo. Ang tunog ng mga gulong na kumakaskas sa aspalto ay nakakabingi. Bago pa siya makasigaw, isang malakas na pagbangga mula sa likuran ang yumanig sa kanyang sasakyan. Ang kanyang ulo ay tumama sa manibela. Nalalantong at nahihilo. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakalak ito. Ang pinto sa kanyang tabi ay biglang binasag. Isang kamay ang marahas na humila sa kanya palabas. Sumigaw siya, ngunit ang kanyang sigaw ay nawala sa katahimikan ng gabi. Habang kinakaladkad siya palayo sa nagkawasak-wasak niyang sasakyan, sa gitna ng kanyang paghihirap, isang anino ang nahagip ng kanyang mga mata. Isang anino na nakatayo sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno. Hindi niya maaninag ang mukha, ngunit may kung anong pamilyar sa tindig nito, sa paraan ng pagkakatayo nito habang pinapanood ang kanyang sinasapit. Ang telepono niya, na kanina'y hawak pa niya, ay nahulog sa lupa. Ang boses ni Sinag ay maririnig pa rin mula rito. Paulit-ulit na sumisigaw ng kanyang pangalan. Liway! Liway! Anong nangyayari? Isang paa ang walang awang tumapak sa telepono, dinudurog ito. At pagkatapos, isang matulis na sakit sa kanyang batok. At ang lahat ay nagdilim. Liway! Liway! Sumagot ka! Anong nangyayari? Ang boses ni Sinag ay umaling-awngaw sa katahimikan ng kanyang sasakyan. Ngunit ang tanging isinagot sa kanya ng kabilang linya ay isang nakakabinging katahimikan na biglang pinutol ng tuluyan. Napahampas siya sa manibela. Ang puso niya'y kumakmakabog na parang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. May nangyaring masama. Alam niya. Walang pag-aalinlangan, pinaandar niya ang sasakyan at mabilis na bumalik sa daan kung saan alam niyang dumaan si Liwayway. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat metro na kanyang tinatakbo ay nagpapabigat sa kaba na nararamdaman niya. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang naririnig ang huling sigaw ni Liwayway. Hindi pa man siya nakakalayo. Natanaw na niya sa unahan ang mga kumikislap na ilaw ng pulis at ambulansya. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katauhan. Ipinarking niya ang sasakyan sa gilid ng daan at tumakbo palapit. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Ang dating magandang sasakyan ni Liwayway, ngayon ay isa ng sunog na bakal, itim at pilipit. Ang amoy ng sunog na metal at gasolina ay tumusok sa kanyang ilong. Ang mga bumbero ay abala pa rin sa pag-apula sa natitirang usok. Liwayway! Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang dasal, isang pakiusap, isang pulis ang humarang sa kanya. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Nasaan siya? Nasaan si Liwayway Alcantara? Siya ang may-ari ng sasakyang yan. Sigaw niya, pilit na kumakawala. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Sinesyag? Sumugod si Amihan patungo sa kanya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang perpektong ayos kanina sa hapunan ay wala na. Ngayon,
Siya'y larawan ng isang kapatid na nawalan. Sinag, wala na siya. Wala na si Liway. Humagulgol ito at bumagsak sa mga braso niya, nanginginig. Niyakap siya ni Sinag pabalik, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa sunog ng sasakyan. Isang parte ng kanyang utak ay ayaw maniwala. Isang parte ay sumisigaw na isa lamang itong masamang panaginip. Habang inaalo niya si Amihan, nahagip ng kanyang paningin ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa isang saglit, humiwalay ng tingin si Amihan sa kanya at sumulyap sa sasakyan. Sa kislap ng mga ilaw ng pulis, nakita ni Sinag ang ekspresyon nito. Isang saglit lang yon, ngunit sapat na. Walang bakas ng pighati, kundi isang malamig na pagtatasa. Para itong isang taong tinitingnan kung naging maayos ba ang kanyang ginawa. Pagkatapos ng isang segundo, bumalik ang paghagulgol nito. Mas malakas pa kaysa kanina, habang isinusuubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Ngunit nakita niya, at hindi niya iyon makalimutan. Kinabukasan ang buong Hacienda de la Esmeralda ay nababalot ng lumbay. Si Don Ricardo ay labis na dinamdam ang pagkawala ng anak, habang si Amihan, ang tumayong matatag na haligi, inaasikaso ang lahat, mula sa mga pulis hanggang sa mga kaibigan at kamag-anak na dumarating. Tinanong ng mga investigador si Sinag. Paulit-ulit niyang ikinuwento ang huling pag-uusap nila ni Liwayway, at habang nagkukwento siya, bumalik sa kanyang alaala ang eksena sa hapagkainan. Ang mga salita ni Amihan, ang negosyo ng hacienda ay nangangailangan ng kamay na bakal, hindi lang puso. Noon, isa lamang itong opinyon. Ngayon, ito'y may bahid ng kasinungalingan. Hapon na nang lapitan siya ni Amihan. May hawak itong isang piraso ng papel. Ang kanyang mga mata ay namumugto pa rin, ngunit may kakaibang determinasyon sa kanyang mukha. Sinag, sabi nito sa garalgal na boses. Nakita ko to sa kwarto ni Liway. Sa ilalim ng unan niya. Inabot nito ang sulat. Kinuha ito ni Sinag. Ang sulat kamay ay halos perpektong kamukha ng kay Liwayway. Ngunit habang binabasa niya ang mga salita, alam niyang may mali. Patawarin niyo ako. Hindi ko na kaya ang bigat ng responsibilidad. Ang hacienda, ang mga inaasahan ninyo sa akin, masyado nang mabigat. Mas mabuti pang mawala na lang ako. Isang pekeng sulat ng pagpapakamatay. Hindi ko akalain na ganito na pala kabigat ang dinadala niya, sabi ni Amihan. Muling humihikbi. Sana ay nasabi niya sa akin. Hindi. Hindi ito si Liwayway. Ang Liwayway na kilala niya ay puno ng pangarap. Ang Liwayway na kausap niya kagabi ay masaya at puno ng pag-ibig. Hindi siya susuko. Hinding-hindi. Kailangan ko munang mapag-isa, sabi ni Sinag. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Tumalikod siya at iniwan si Amihan na naguguluhan. Pumasok siya sa kanyang sasakyan hindi para umalis, kundi para mag-isip. Ang pagdadalamhati niya ay totoo. Ang sakit ay parang punyal na nakatarak sa kanyang puso. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may umuusbong na galit at pagdududa. Ang sulyap ni Amihan sa crime scene, ang mga salita nito sa hapunan, ang pekeng sulat na ito. Masyadong malinis, masyadong perpekto, at bigla may naalala siya. Ang dashcam ng kanyang sasakyan, lagi itong nakarecord. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang footage mula kagabi. Pinanood niya ang sarili niyang pag-alis sa mansyon. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang sasakyan ni Liwayway mula sa gate. Ang puso niya ay muling nanikip. At pagkatapos ng halos isang minuto, may isa pang sasakyan na sumunod palabas. Hindi ito kotse, isa itong luma at medyo kalawangin na pickup truck. Ang pickup truck na ginagamit sa hacienda para sa mga mabibigat na gawain. Ang pickup truck na pamilyar sa kanya. Ang unang gumising kay Liwayway
ay ang kumikirot na sakit sa kanyang ulo. Mabigat. Tumataginting. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag mula sa isang maliit na siwang sa dingding ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa mga ito. Ipinikit niya itong muli. Amoy lupa at lumang kahoy ang bumalot sa kanyang pangamoy. Nasaan siya? Sinubukan niyang alalahanin. Ang huli niyang natatandaan ay ang nakakasilaw na ilaw, ang tunog ng nababasag na salamin, at ang marahas na paghila sa kanya palabas ng sasakyan. At isang anino, isang pamilyar na anino. Dahan-dahan, muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, hinahayaang masanay sa dilim ng silid. Nakahiga siya sa isang simpleng papag na kawayan. Ang mga dingding ay gawa sa sawali at ang bubong ay pawid. Isang maliit at luma na kubo. "Gising ka na pala, senyorita." Isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Napabalikwas ng bangon si Liwayway, ngunit isang matinding pagkahilo ang muling nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Isang lalaking may edad na may mukha ng isang magsasaka na pinanday ng araw. Ang lumapit sa kanya, may dalang isang baso ng tubig. "Sino ka? Nasaan ako? Anong kailangan niyo sa akin?" Sunod-sunod niyang tanong. Ang takot ay nagsisimulang gumapang sa kanyang puso. "Huminahon po kayo, Senyorita Liwayway," sabi ng lalaki sa magalang ngunit nag-aalalang boses. "Ligtas po kayo rito. Ako po si Dante." Dante. Ang pangalan ay hindi pamilyar sa kanya. Sinubukan niyang suriin ang mukha nito, ngunit wala siyang maalala. "Bakit ako narito?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. "Ang sasakyan ko, may mga lalaking..." Umupo si Mang Dante sa isang maliit na upuan sa tabi ng papag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Ako po ang dapat na sisihin ninyo sa lahat, senyorita. Ako po ang isa sa mga kumuha sa inyo kagabi." Ang pag-amin na yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Liwayway. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. "Ngunit hindi ko po kayo kayang saktan," mabilis na dugtong ni Mang Dante. "Malaki po ang utang na loob ng pamilya ko sa yumaong ina ninyo. Noong bata pa ako at nagkaroon ng malubhang sakit, si Senyora Esmeralda po ang gumastos para sa lahat ng gamot ko. Hindi ko po kayang suklian ang kabutihan niya ng isang kasamaan." Naguguluhan si Liwayway. "Kung ganoon, bakit? Sino ang nag-utos sa'yo?" Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Dante bago sumagot. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ang siyang tuluyang gumuho sa mundo ni Liwayway. "Ang kapatid niyo po, senyorita. Si Senyorita Amihan." Hindi maari," bulong ni Liwayway umiiling. "Nagkakamali ka, mahal ako ni Amihan. Kapatid ko siya." "Patawarin niyo po ako," sabi ni Mang Dante, at mula sa kanyang bulsa ay kinuha niya ang isang mumurahing telepono. Kinalikot niya ito saglit at pagkatapos ay isang boses ang umalingaw-ngaw sa maliit na kubo. Isang boses na napakalinaw. Isang boses na kilalang-kilala niya. Ang boses ni Amihan. "Gusto ko. Malinis ang trabaho, Dante. Walang ebidensya. Walang bakas. Siguraduhin mong walang matitira, kahit abo. Naiintindihan mo?" Paulit-ulit na tumakbo sa isip ni Liwayway ang mga salitang yon. Ang malamig at walang awang tono. Ang boses ng kanyang kapatid na nagbibigay ng hatol sa kanyang kamatayan. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang mga patagong sulyap, ang mga salitang may dobleng kahulugan, ang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Hindi ito luha ng takot, kundi luha ng isang pusong pinagtaksilan sa pinakamasakit na paraan. Paanong nangyari?" Hikbi niya. "Nakita ng lahat ang sunog na sasakyan. May bangkay. Nagmakaawa po ako sa kasama ko," paliwanag ni Mang Dante.
Pinerahan ko siya para tumahimik. Ang bangkay po, kinuha ko sa isang punerarya sa kabilang bayan. Isang bangkay na walang kumukuha. Pinalitan ko po ng damit ninyo at alahas bago namin sinilaban ang sasakyan. Ang lahat po ay nakaayos na. Sa mata ng lahat, wala na po kayo, senyorita. Wala na siya. Sa isang iglap, ninakaw sa kanya ang kanyang pangalan, ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan, at ang may kagagawan ay ang taong itinuring niyang sariling dugo. Napatigil sa pag-iyak si Liwayway. Ang pait at sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, isang nagbabagang galit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumingin siya ng diretso kay Mang Dante at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang determinasyong hindi pa nakikita ni Mang Dante kailanman. Hindi ako magtatago, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Magbabalik ako at sa pagbabalik ko, babawiin ko ang lahat. Ang video mula sa dashcam ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Sinag, isang multo na hindi siya tinitigilan. Ang kalawangin na pickup truck. Hindi niya kailangang maging isang investigador para malaman kung kanino iyon. Isa lang ang gumagamit niyon sa Hacienda de la Esmeralda para sa mga maruruming trabaho. Si Dante, isang trabahador na halos hindi niya nakikita, isang taong laging nasa anino. Ang pagdadalamhati na parang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang malamig na galit. Ang mga luha ay natuyo na. Ang natira ay isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Kung may kinalaman si amihan dito, malalaman niya. At mananagot ito. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa opisina ng hacienda. Sa ilalim ng pagkukunwaring tinutulungan si amihan sa mga papeles na naiwan ni Liwayway, hinanap niya ang mga talaan ng mga empleyado. Naroon ito, Dante Cruz. Nakatala rin ang address nito, isang maliit na baryo sa kabilang bayan. Ngunit may isa pang detalye na nakakuha ng kanyang pansin. Nakasulat sa tabi ng pangalan nito, huling araw ng serbisyo, na may petsang kapareho ng araw na namatay si Liwayway, isang malaking pulang bandera. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Dinala siya ng kanyang sasakyan sa malubak na daan patungo sa address na yon. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-asa at takot. Pag-asa na makahanap ng sagot. Takot sa kung anong sagot ang matatatagpuan niya. Ngunit ang dumating sa kanya ay isang pader ng kabiguan. Isang abandonadong bahay kubo ang sumalubong sa kanya. Ang mga bintana ay nababalutan ng alikabok at sapot ng gagamba. Isang matandang kapitbahay ang nagsabi sa kanya na umalis si Dante at ang pamilya nito noong isang araw, biglaan, na parang may tinatakasan, dead end. Bumalik si Sinag sa kanyang sasakyan. Ang bigat ng kawalan ng pag-asa ay muling dumagan sa kanya. Napasandal siya sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Saan siya magsisimula ngayon? Ang tanging ebidensya niya ay isang video ng isang truck at isang taong naglaho na parang bula. At sa sandali ng kanyang pinakamababang punto, umilaw ang screen ng kanyang cellphone, isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Kinunutan niya ang noo. Binuksan niya ito. Inaasahang isa lamang itong spam. Ngunit ang mga salitang nabasa niya ay nagpatigil sa pag-inog ng kanyang mundo. Buhay siya. Mag-ingat ka kay amihan. Magkita tayo sa kapihan silong. Buhay siya. Buhay siya. 2 salita. Ngunit para kay Sinag, iyon ang pinakamakapangyarihang pangungusap sa buong San Sinukob. Ang hangin ay tila bumalik sa kanyang mga baga.
Ang kulay ay tila bumalik sa isang mundong naging itim at puti. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala nito. Maaring isang patibong, ngunit hindi niya iyon inalintana. Kumapit siya sa kislap na iyon ng pag-asa na parang isang taong nalulunod. Ang Kapihan Silong ay isang maliit at hindi kapansin-pansing lugar sa bayan. Kilala sa kanilang matapang na kape at sa mga madidilim na sulok nito kung saan maaaring magtago ang mga taong ayaw mapansin. Pumasok si Sinag. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok. Umupo siya sa isang mesa sa pinakalikod, kung saan kitang-kita niya ang pinto. Bawat taong pumapasok ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Bawat aninong gumagalaw ay nagpapataas ng kanyang kaba. Lumipas ang 15 minutos, 30 minuto, 1 oras. Nagsisimula na siyang isipin na marahil pinaglaruan lang siya ng tadhana. Marahil isa lang itong malupit na biro. Nang akma na siyang tatayo, bumukas muli ang pinto. Isang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng damit. May suot na salamin. At ang dati mahabang buhok ay maikli na ngayon hanggang balikat. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong estranghero. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata mula sa kabilang dulo ng silid, alam ni Sinag, ang tindig, ang paraan ng paglalakad, at higit sa lahat, ang mga matang yon. Mga matang puno ng sakit, ngunit nag-aalab sa isang apoy na hindi pa niya nakikita dati. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang mesa at umupo sa tapat niya, hindi nagsasalita. Liway. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang buntong hininga. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ng babae, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang liwayway na puno ng tawa at lambing. Ang nasa harap niya ay isang mandirigmang nakaligtas sa apoy. Hindi na napigilan ni Sinag ang sarili. Inabot niya ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Malamig ito. Hinawakan niya ito ng mahigpit na parang kung bibitawan niya ay muli itong maglalaho. Totoo ka nga, bulong niya. Tumango si Liwayway at sa mababang boses na puno ng pait at determinasyon, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataksil ni Amihan, ang tulong ni Mang Dante, ang kanyang pekeng kamatayan. Habang nakikinig si Sinag, ang kanyang pag-asa ay nahaluan ng matinding galit. Ang kanyang mga hinala ay kumpirmado na. Ang babaeng minamahal niya ay halos mamatay sa kamay ng sarili nitong kapatid. Nagsikip ang kanyang panga at ang kanyang mga kamay ay naghuyom sa ilalim ng mesa. Nang matapos magsalita si Liwayway, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikan ng pag-unawa. Isang katahimikan kung saan ang dalawang puso ay muling nagkakaugnay. Hindi na sa lambing ng pag-ibig, kundi sa bigkis ng isang layunin. Gaganti tayo, sabi ni Sinag. Ang boses ay mababa at mapanganib. Hindi lang natin siya ipakukulong, sisirain natin siya gamit ang sarili niyang sandata. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang mga matay nag-aalab. Nakita niya sa mga mata ni Sinag ang parehong apoy na nararamdaman niya. Hindi na siya nag-iisa. May plano ako, sabi ni Liwayway. Ngumiti si Sinag, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting malamig at puno ng pangako. May plano rin ako. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan naghahari na ang dilim. Kung gusto niyang maglaro, sabi niya, habang dahan-dahang bumaling pabalik kay Liwayway, bibigyan natin siya ng isang laro na hinding-hindi niya malilimutan. Magsisimula tayo sa puso niya. Para kay Amihan Alcantara, ang tagumpay ay may lasang katulad ng mamahaling alak at amoy na parang bagong printang pera. At sa mga araw na nagdaan, mula nang mawala si Liwayway, nalalasap niya ang tagumpay na iyon sa bawat paghinga. Nakaupo siya ngayon
sa silyang dating inuupuan ng kapatid sa opisina ng hasyenda. Ang silya ay yari sa matibay na nara, ngunit sa pakiramdam niya, para siyang nakaupo sa isang trono. Dahan-dahan niyang hinaplos ang makinis na ibabaw ng mesa. Sa wakas, ang lahat ng ito ay dapat na sa kanya mula pa sa simula. Pumasok ang matandang katiwala, si Mang Berto, na may dalang mga dokumento. Si Mang Berto ay isa sa mga taong lumaki sa ilalim ng pamumuno ng ina ni Liwayway. Ang kanyang katapatan ay nasa nawawalang senyorita. At iyon ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring manatili. Senyorita Amihan, narito na po ang mga ulat ng ani para sa linggong ito. Sabi nito, inilapag ang mga papel sa mesa. Ngumiti si Amihan, isang nanangiting puno ng pagkukunwaring kabaitan. Salamat, Mang Berto. Alam mo, sa mga pagbabagong mangyayari sa hasyenda, kailangan natin ng mga bagong pananaw, mga mas bata, mas agresibong pamamalakad. Napakunot ang noo ng matanda. Ano po ang ibig ninyong sabihin, senyorita? Ang ibig kong sabihin, Mang Berto, sabi ni Amihan habang maingat na inaayos ang mga papel, hindi man lang tumitingin sa kanya, ay nagpapasalamat kami sa iyong mahabang taon ng serbisyo. Maaari mo nang kunin ang iyong final pay sa accounting. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ng matanda. Pero ipinangako ko po kay Senyora Esmeralda na hindi ko iiwanan ang hasyenda. At tinupad mo iyon, putol ni Amihan. Sa wakas ay tumingin na sa kanya. Ang kanyang nanggiti ay hindi nagbago. Nagpapasalamat ako, ngunit ako na ang namamahala ngayon. At ito ang desisyon ko. Walang nagawa si Mang Berto kundi tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay lapat sa sahig. Isang langgam na natapakan. Iyon ang unang hakbang. Susunod na ang lahat ng mga taong may katapatan kay Liwayway. Ang kanyang susunod na hantungan ay ang silid ng kanyang ama. Nadatnan niya itong nakatulala sa bintana. Hawak ang isang litrato ni Liwayway. Ang sakit sa puso ni Don Ricardo ay naging sakit na sa katawan. Lalo itong humina. Papa, malambing na tawag ni Amihan. May dalang isang mangkok ng mainit na sopas. Kailangan ninyong kumain. Kailangan ninyong magpalakas. Paano ako lalakas, Amihan? Sagot ng matanda. Ang boses ay basag. Wala na ang kapatid mo dahil sa akin. Dahil sa bigat ng responsibilidad na ipinataw ko sa kanya. Umupo si Amihan sa tabi nito at hinawakan ng kamay. Huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo, Papa. Kinuha niya ang pekeng suicide note mula sa kanyang bulsa na lagi niyang dala. Walang nakakaalam sa bigat ng kanyang dinadala. Siguro kung naging mas bukas lang siya sa atin, natulungan sana natin siya. Ang bawat salita ay isang patak ng lason, maingat na inilalagay sa isipan ng kanyang ama. Lason na naghuhugas sa sarili niyang mga kamay at naglalagay ng bigat sa konsensya ng iba. Nakita niya ang pagkislot ng sakit sa mukha ng ama at alam niyang epektibo ang kanyang ginagawa. Sa lalong madaling panahon, ang matanda ay lubusang aasa na lamang sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking premyo ay hindi pa niya nakukuha. Si Sinag. Nang gabing iyon, nagdala siya ng paboritong pagkain ni Sinag, adobong manok sa gata, na laging niluluto ni Liwayway para sa kanya. Nadatnan niya itong nakaupo sa dilim sa beranda ng bahay nito, napapaligiran ng mga bote ng serbesa. Ang perpektong larawan ng isang lalaking nawalan. Sinag, tawag niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ka dapat nag-iisa. Heto, nagdala ako ng pagkain. Hindi ito umimik, ngunit tumingin sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Amihan ang isang malalim na kalungkutan. Perpekto. Naalala ko, ito ang laging niluluto ni Liwayway para sa'yo. Sabi niya, maingat na inilalapag ang pagkain sa mesa. Sana kahit papaano ay maibsan nito ang lungkot mo. Umupo siya sa tapat nito, hinahayaan ang katahimikan
na gawin ang trabaho nito. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Sinag. Ang boses ay magaspang. "Bakit mo ginagawa ito, Ami?" Ngumiti si Amihan, isang malungkot na nangiti. "Dahil nag-aalala ako sa'yo at dahil alam ko, ito rin ang gugustuhin ni Liwayway na may mag-alaga sa'yo." Pinanood niya itong dahan-dahang kumuha ng pagkain at sumubo. Bawat subo nito ay isang maliit na tagumpay para sa kanya. Ang lason ay gumagana. Nang magpaalam siya para umuwi, pumasok muna siya sa banyo. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan ng isang numero. "Anong balita?" Malamig niyang tanong. "Nawala ka na ba sa lugar mo?" "Opo, senyorita." Sagot ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Ang boses ni Dante. "Mabuti," singhal ni Amihan. "Isang pagkakamali pa, Dante. At hindi lang si Liwayway ang mawawala. Tandaan mo yan. Ang pickup truck na yan ay halos ikapahamak nating lahat." "Hindi na po mauulit, senyorita. Patawad po. Siguraduhin mo lang." Pinatay niya ang tawag at huminga ng malalim. Humarap siya sa salamin at inayos ang sarili. Ang malamig at galit na maskara ay nawala at bumalik ang maamong mukha ng isang nag-aalalang kaibigan. Paglabas niya, nakatayo na si Sinag, nag-aabang sa may pinto. "Salamat sa pagkain," sabi nito. "Walang anuman. Babalik ako bukas," sagot niya. Akma na siyang tatalikod nang hawakan ni Sinag ang kanyang braso. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakakita siya ng kislap ng pagdepende sa mga mata nito, ang eksaktong kislap na hinihintay niya. "Salamat, Ami," sabi ni Sinag. Ang boses ay mababa at tila basag. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Amihan, isang ngiting totoo at hindi peke. Nakuha na niya ito. Ang huling piraso ng kanyang paraiso ay malapit nang bumagsak sa kanyang mga kamay. Ang bawat ngiti na ibinibigay ni Sinag kay Amihan ay parang lason na unti-unting pumapatay sa isang parte ng kanyang kaluluwa. Ngunit kailangan niya itong gawin. Kailangan niyang maging ang mahinang lalaking inaakala nito. Ang lalaking nangangailangan ng kanyang pagkalinga. Ito ang tanging paraan para makalapit, para makahanap ng butas sa perpektong kasinungalingan nito. "Saan mo gustong kumain ngayong gabi?" Tanong ni Amihan isang linggo pagkatapos ng kanilang huling pag-uusap. Nasa opisina ito ng hasyenda at si Sinag ay dumalaw, dala ang pagkukunwaring lungkot. "Kahit saan. Ikaw ang bahala," sagot niya. Ang boses ay sadyang walang buhay. Dinala siya ni Amihan sa isang mamahaling restaurant sa syudad. Ito ang uri ng lugar na gusto nito, eleganteng, nakikita ng lahat. Habang kumakain sila, walang tigil ito sa pagkukwento tungkol sa mga plano niya para sa hasyenda, mga bagong kontrata, mga bagong proyekto, lahat ng mga pangarap na binuo nila ni Liwayway. Ngayon ay inaangkin nito na parang sarili niya. Pinakinggan lang siya ni Sinag, tumatango sa mga tamang pagkakataon, habang panay ang tungga sa kanyang baso ng alak. Kailangan niya ng dahilan. Isang perpektong dahilan. "Dahan-dahan lang sa pag-inom," sabi ni Amihan na may halong pag-aalala at pagkatuwa sa boses. Gusto nitong makita siyang mahina. "Pasensya na," sabi niya. Ang pananalita ay sinadya niyang maging magulo. "Naaalala ko lang siya. Dito kami unang nag-date." Isa na namang kasinungalingan, ngunit epektibo. Nakita niya ang kislap ng awa at tagumpay sa mga mata ni Amihan. Sa pagtatapos ng gabi, si Sinag ay lasing na. Hindi na siya halos makatayo ng tuwid. "Hayaan mo na. Ako na ang magmamaneho pauwi," sabi ni Amihan. Inaakay siya palabas ng restaurant. "Eto na.
Ang pain ay kinagat na. Imbes na sa bahay ni Sinag, sa mamansyon ng hacienda siya dinala ni Amihan. Dito ka na nang muna matulog. Masyadong delikado kung mag-isa ka sa bahay mo ng ganyan, sabi nito. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Habang tinutulungan siya ni Amihan na umakyat sa hagdan, nagkunwari siyang nasusuka. Masama ang pakiramdam ko. Gagamitin ko lang ang banyo. Tumakbo siya papasok sa pinakamalapit na banyo at nilak ang pinto. Habang si Amihan ay nasa baba at naghahanda ng tubig, alam ni Sinag na ito na ang kanyang pagkakataon. Mayroon lamang siyang ilang minuto, hindi siya pumunta sa banyo. Sa halip lumiko siya at tinungo ang isang silid sa dulo ng pasilyo. Ang dating silid ng yumaong madrasta ni Liwayway, ang ina ni Amihan. Ang silid ay halos hindi na ginagamit, nababalot ng alikabok at amoy ng lumang panahon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Saan siya magsisimula? Binuksan niya ang mga drawer, ang aparador. Puro mga lumang damit at gamit na walang halaga. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit anong hindi pangkaraniwan. At pagkatapos, nakita niya ito. Sa ibabaw ng mataas na aparador, sa pinakasulok, may isang maliit at lumang baul na kahoy. Mabilis siyang kumuha ng upuan at maingat na inabot ito. Mabigat ito. Puno ng kung anuman. Bigla, narinig niya ang mga yapak ni Amihan sa hagdan. Sinag, okay ka lang ba dyan? Nagpanik siya. Walang oras para ibalik ang baul. Niyakap niya ito. Pumasok sa loob ng aparador at marahang isinara ang pinto. Nag-iwan lamang ng kaunting siwang para makita ang labas. Pumasok si Amihan sa silid. Tumingin ito sa paligid. Ang noo ay nakakunot. Napansin siguro nito ang upuan na wala sa tamang lugar. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, umiling ito at lumabas ng silid. Sinag, nasa labas lang ako kung kailangan mo ako. Sigaw nito mula sa pasilyo. Nakahinga ng maluwag si Sinag. Naghintay siya ng 5 minuto bago maingat na lumabas. Dala ang baul, bumalik siya sa banyo. Inilagay ito sa ilalim ng lababo at tinakpan ng basahan. At pagkatapos ay lumabas na parang walang nangyari. Kinaumagahan, gumawa siya ng dahilan para makauwi ng maaga. Dala-dala ang baul na maingat niyang isinilid sa kanyang bag. Sa loob ng kanyang nakaparadang sasakyan sa di kalayuan, sa wakas ay binuksan niya ito. Ang nasa loob ay hindi mga alahas o pera. Ang nasa loob ay mga alaala. May mga lumang litrato, isang kwintas na may pendant na E, at isang bigkis ng mga liham na nakatali sa isang kupas na laso. Kinuha niya ang mga liham. Ang sulat kamay ay pambabae, ngunit hindi pamilyar. Binuksan niya ang una. Mahal kong Ricardo, panimula nito. Salamat sa gabing iyon. Kahit na sa maikling sandali, pinaramdam mo sa akin na ako ang pinakamahalagang babae sa mundo. Ricardo, ang pangalan ng ama ni Liwayway. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga sumunod na sulat ay nagbago ng tono. Mula sa pagmamahal, naging pakiusap. Ricardo, buntis ako. Anak mo ang dinadala ko. Pakiusap, panagutan mo ako. At ang huli, puno ng pait at desperasyon. Isang sumpa ang pag-ibig ko sa'yo. Itinaboy mo ako na parang isang basahan. Ngunit tandaan mo ito, Ricardo Alcantara. Balang araw, ang dugo ko, ang anak ko, ay babalik para kunin ang lahat ng dapat ay sa kanya. Sa ilalim ng mga sulat, may isa pang dokumento. Isang birth certificate. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binabasa ito. Pangalan, Amihan Reyes. Ina, Elena. Reyes ama, Ricardo Alcantara. Si Amihan. Hindi siya anak ng madrasa ni Liwayway. Siya ang anak sa labas ng ama nito. Isang lihim na ibinaon sa limot. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa hasyenda. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Isang paghihiganti para sa isang ina
na itinaboy at para sa isang buhay na ipinagkait sa kanya. Ang galit ni Amihan ay mas malalim, mas personal, at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Dali-dali niyang tinawagan si Liwayway. Nagkita sila sa bago nilang tagpuan, isang abandonadong kapilya sa labas ng bayan. Walang salitang namutawi sa kanya. Inabot lang niya ang mga sulat at ang birth certificate. Pinanood niya ang pagbabago sa mukha ni Liwayway habang binabasa nito ang bawat salita. Mula sa pagkalito, naging gulat, hanggang sa isang malalim at nakakatakot na pag-unawa. Bumagsak ang mga kamay ni Liwayway sa kanyang kandungan. Hawak pa rin ang mga papel. Tumingin ito sa kawalan. Ang mga mata ay nanlalaki. Kaya pala. Bulong nito, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa galit na kinimkim niya habang buhay. Ang mga liham at ang birth certificate ay parang mga multo na hindi umaalis sa isipan ni Liwayway. Ang Amihan na kilala niya bilang isang saakim na kapatid ay nagbago na. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang taong binuo ng galit. Isang biktima ng nakaraan na naging isang halimaw. Ang pag-unawang yon ay hindi nagdulot ng awa, bagkus ay isang mas malinaw na pag-intindi sa panganib na kanilang kinakaharap. Ang kalaban niya ay hindi lang naghahangad ng yaman, naghahangad ito ng paghihiganti. Sa kanyang taguan sa lumang kubo ni Mang Dante, ang mga araw ay tila walang katapusan. Ang tanging koneksyon niya sa mundo ay ang mga balitang dala ng matanda tuwing gabi. At isang gabi, dumating si Mang Dante na may dalang balitang sumaksak sa puso ni Liwayway na parang isang punyal na yelo. Senyorita, simula ng matanda, ang boses ay mababa at puno ng pag-aatubili. May inanunsyo po si Senyorita Amihan sa hasyenda kaninang umaga. Tumingin si Liwayway. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mabilis. Ano yon, Mang Dante? Nagpatawag po siya ng isang pulong. Naroon si Don Ricardo. Sabi nito, umiiwas ng tingin. Ipinahayag po niya na sila ni Senyor Sinag ay ikakasal sa susunod na linggo. Parang nabingi si Liwayway. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, ngunit ang kanyang isip ay ayaw itong tanggapin. Ikakasal. Si Sinag at si Amihan. Alam niya. Alam niyang parte ito ng plano. Alam niyang ito ang pinakamabisang paraan para tuluyang makuha ang tiwala ni Amihan. Ngunit ang salitang kasal ay may sariling bigat. Isang bigat na hindi niya inaasahang mararamdaman ng ganito katindi. Sinabi po niya na yun daw po ang habilin ni Don Ricardo, dugtong ni Mang Dante, para daw po mapanatili ang yaman ng pamilya sa loob ng pamilya. Pumayag naman po ang Don. Mukhang wala na po siyang lakas para tumutol. Isang tawa, isang tawang walang saya, ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Ang galing niya, bulong niya. Ang galing niyang artista. Ngunit ng gabing iyon, nang mag-isa na lang siya, ang katatagan niya ay gumuho. Ang sakit ay totoo. Ang selos, kahit na hindi makatwiran, ay parang asidong sumusunog sa kanyang dibdib. Ang larawan ni Sinag na nakatayo sa altar sa tabi ni Amihan. Ang larawang yon ay isang bangungot na ayaw siyang tigilan. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Ipinasuyo niya kay Mang Dante na i-text si Sinag gamit ang sikreto nilang numero. Kailangan ko siyang makita. Nagkita sila sa abandonadong kapilya, ang kanilang kanlungan. Sa sandaling makita niya ang mukha ni Sinag, ang lahat ng kanyang pagtitimpi ay nawala. Tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumasa sa dibdib nito. Alam kong parte ito ng plano, Sinag, hikbi niya. Pero ang sakit, sobrang sakit pakinggan. Hinaplos ni Sinag ang kanyang buhok, ang sarili niyang puso ay nadudurog para sa kanya. Shhh! Tahan na, mahal ko. Isipin mo na lang, bawat hakbang na ginagawa ko palapit sa kanya ay isang hakbang
para makabalik ako sa iyo ng tuluyan. Pero ang kasal, humiwalay si Sinag sa yakap at hinawakan ang kanyang mukha. Pinilit niya itong tumingin sa kanyang mga mata. Tingnan mo ako, Liway, sa mata ko. Ikaw lang, ang lahat ng ito. Ang mga ngiti, ang mga pag-uusap, ang kasunduan. Isang malaking pagpapanggap lang para sa'yo, para sa atin. Ang kasal na yun ang magiging katapusan niya, hindi ang simula ng buhay naming dalawa. Pangako. Ang mga salita ni Sinag ay nagbigay ng kaunting ginhawa, ngunit ang kirot ay naroon pa rin. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating makalipas ang ilang araw. Dala ni Mang Dante ang isang lumang dyaryo mula sa bayan. Sa lifestyle section may isang malaking litrato. Si Amihan nakangiti ng matagumpay habang isinusukat ang isang wedding gown sa isang mamahaling butik. At hindi lang yon basta isang gown. Iyon ang gown na pinili nila ni Sinag. Naalala ni Liwayway ang araw na yon. Ang tawanan nila habang sinusukat niya ang iba't ibang damit. At nang makita niya ang gown na yon, simple, eleganteng, na may burda ng maliliit na sampagwita sa laylayan, alam niyang yon na. Sa damit na to, sabi niya kay Sinag noon, gusto kong maging asawa mo. At ngayon, ang damit ng kanyang pangarap ay suot ng kanyang pinakamasamang bangungot. Nakita niya kung paano bumagay kay Amihan ang damit, kung paano nito dinala ang kanyang pangarap na parang sarili nito. Isinara niya ang dyaryo. Siya ay tumayo at lumapit sa maliit na bintana. Ang mga puno sa labas ay sumasayaw sa hangin. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob niya. Hindi na luha ang dumaloy sa kanyang mga mata, kundi apoy. Ang sakit, ang selos, ang paghihinagpis, lahat ng yon ay nagliyab at naging isang bagay. Isang hindi matitinag na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Ang babaeng halos mamatay sa daan ay tuluyan nang namatay ngayong gabi. Ang isisilang sa kanyang lugar ay ang reyna na babawi sa kanyang kaharian. Sa syudad, sa loob ng kanyang magarbong condo unit, tiningnan ni Amihan ang kanyang telepono. Kakatapos lang niyang kausapin ang wedding planner. Ang lahat ay perpekto. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagtipa ng isang mensahe para kay Sinag. Excited na akong maging Mrs. Del Rosario. Walang sino man ang makakapigil sa atin. Pinindot niya ang send at humigop mula sa kanyang baso ng champagne. Isang ngiti ng absolutong tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang hangin sa gabi, bago ang kasal ay mabigat. Puno ng mga hindi sinasabing salita at nagbabadyang mga pangyayari. Para sa buong Hacienda de la Esmeralda, ito ay isang gabi ng pagdiriwang. Para sa 3 taong nasa sentro ng lahat, ito ang huling gabi ng katahimikan bago ang digmaan. POV, Sinag. Sa ilalim ng pagkukunwaring pinangangasiwaan niya ang mga huling detalye sa simbahan, ginawa ni Sinag ang pinakamahalagang gawain sa kanilang plano. Ang simbahan ng San Rafael na pinili ni Amihan para sa kanyang perpektong kasal ay luma at malaki. Puno ng mga sulok at anino. Perpekto para sa kanyang mga layunin. Kailangan ko lang siguraduhin na maayos ang lahat ng ilaw para bukas. Paalam niya sa wedding planner na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa altar. Ngunit hindi ilaw ang kanyang sadya. Dala ang isang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit bilang isang arkitekto. Umakyat siya sa choir loft. Dito, kitang-kita ang buong simbahan. Maingat niyang inilabas ang isang maliit at high-definition na camera at ikinabit ito sa isang sulok sa likod ng isang estatwa ng anghel na nakatutok mismo sa altar. Nag-install din siya ng isang maliit ngunit makapangyarihang mikropono na kayang kunin kahit ang pinakamahinang bulong. Ang mga ito ay konektado sa isang laptop sa kanyang bag. Pagkatapos, bumaba siya. Sa reception venue, isang malaking pavilion sa tabi ng hacienda, gumawa siya ng isa pang dahilan. Susuriin ko lang ang sound system. Sa halip
Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa malaking projector screen na gagamitin para sa isang slideshow ng mga masasayang alaala nila ni Amihan. Isang test run. Ang imahe mula sa choir loft ay lumitaw ng malinaw sa screen. Perpekto. Ang lahat ay nakahanda na. Ang entablado ay nakaset up. Ang kailangan na lang ay ang paglabas ng mga artista. POV, Liwayway. Sa lumang kubo na naging kanyang kanlungan, nakatayo si Liwayway sa harap ng isang basag na salamin. Hindi na ang duguan at takot na biktima ang nakikita niya, kundi isang babaeng may mga matang nag-aapoy. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Hindi ito wedding gown, ngunit ito ay puti. Isang simbolo ng katotohanan at kalinisan na babawiin niya bukas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita sa kanyang mukhang hindi na nagtatago ng anumang emosyon maliban sa determinasyon. Dumating si Mang Dante, hawak ang isang maliit na sobre. Narito na po, senyorita, ang orihinal na kopya ng birth certificate, ang mga sulat, at ang cellphone na may recording. Kinuha ito ni Liwayway at hinawakan ng mahigpit. Ito ang kanyang mga bala. Sigurado po ba kayo rito, senyorita? Tanong ni Mang Dante, ang pag-aalala ay bakas sa kanyang boses. Mapanganib po si senyorita Amihan. Tumingin si Liwayway sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Mas mapanganib ang isang taong wala nang ikakatakot na mawala, Mang Dante, sagot niya. At bukas ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng kawalan. Lumabas siya ng kubo at tumingala sa kalangitan. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap. May paparating na bagyo. Bukas, bulong niya sa hangin. Bukas, matatapos na ang lahat. POV, Sinag and Liwayway. Gabi na nang makabalik si Sinag sa kanyang bahay. Kinuha niya ang kanyang burner phone, ang tanging ligtas na linya ng komunikasyon nila ni Liwayway. Nag-dial siya. Handa na ang lahat, sabi niya sa sandaling sumagot ito. Walang paligoy-ligoy. Ako rin, sagot ni Liwayway mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado, isang katahimikang nakakatakot. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi nila kailangang sabihin na natatakot sila. Hindi nila kailangang sabihin na nag-aalala sila. Alam na nila iyon. Mag-ingat ka bukas, sabi ni Sinag. Ang boses ay lumambot. Ano man ang mangyari, protektahan mo ang sarili mo. Ikaw din, sagot ni Liwayway. Huwag kang mag-alala. Ang Liwayway na kilala niya ay matagal nang patay. Iba na ang haharap sa kanya bukas. Bukas, matatapos na ang lahat. Pangako ni Sinag. Inuulit ang mga salitang binitawan niya sa hangin kanina. Alam ko, sabi ni Liwayway. Pagkatapos ng kasal na ito, sa wakas, makakasal na tayo ng totoo. Iyon ang huling salita bago nila pinatay ang tawag. Isang pangako na nagbigay sa kanila ng lakas para harapin ang pinakamahabang araw ng kanilang buhay. Sa kabilang dako, sa marangyang silid ng mansyon, nakatayo si Amihan sa harap ng isang malaking salamin. Suot niya ang wedding gown, ang pangarap ni Liwayway. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, isang perpektong larawan ng isang nobya. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng kasiyahan. Sa wakas, bulong niya sa kanyang sarili habang hinahaplos ang mamahaling tela. Akin na ang lahat. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pinagmamasdan ang kumikinang na engagement ring sa kanyang daliri. Paalam, Liwayway. Di ang tunog ng kampana ng simbahan ng San Rafael ay umaling-aungaw sa buong bayan, isang anunsyo ng isang selebrasyon o sa mata ni Sinag, isang panawagan sa isang paghuhukom. Nakatayo siya sa altar, guwapo sa kanyang itim na suit, ngunit ang kanyang mukha ay parang isang maskarang pinakinis mula sa bato. Sa kanyang tabi, ang best man niya ay nag-aalala. Okay ka lang, pare?
Para kang nakakita ng multo. Malapit na, bulong ni Sinag. Sapat lang para marinig niya. Nagsimulang tumugtog ang organ. Ang lahat ng mga bisita ay tumayo. Ang malaking pinto sa likuran ay dahan-dahang bumukas. At doon, lumitaw si Amihan. Sa paningin ng lahat, siya ay isang anghel. Ang wedding gown na ninakaw mula sa pangarap ni Liwayway ay perpektong bumagay sa kanya. Ang kanyang amyang ngiti ay maningning. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Dahan-dahan siyang naglakad sa aisle, inaalala yan ng mahinang si Don Ricardo. Bawat hakbang niya ay isang hakbang palapit sa trono na matagal na niyang inaasam. Nang makarating siya sa altar, kinuha ni Sinag ang kanyang kamay. Malamig ito. Ngumiti si Amihan sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, "Panalo ako." Ngumiti si Sinag pabalik. Isang ngiting walang nakakaalam ng tunay na kahulugan. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila walang kahulugan. Isang malayong ugong lamang sa pandinig ni Sinag. Ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Anumang oras ngayon. Tinatanggap mo ba? Sinag del Rosario, si Amihan Alcantara bilang iyong kabiyak. Opo, Padre. Sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay matatag. At ikaw, Amihan Alcantara, tinatanggap mo ba si Sinag del Rosario? Opo, Padre. Halos isigaw ni Amihan, ang kagalakan ay hindi maitago. Dumating na ang sandali. Huminga ng malalim ang pari. Kung mayroon mang sino man dito na tutol sa pag-iisang dibdib na ito, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Isang segundo. 2, 3. Ngumiti si Amihan. Tapos na. Ngunit bigla, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito boses. Ito ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto ng simbahan. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Sa bukana ng pinto, nakatayo ang isang babae. Nakasuot ng simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay nakapusod. Ang sikat ng araw mula sa labas ay lumikha ng isang silhouette. Sa paligid niya, sa una, walang nakakilala sa kanya. Ngunit habang siya ay humahakbang papasok sa pasilyo, isa-isang nanlaki ang mga mata ng mga tao. Ang mga bulungan ay nagsimula. Parang apoy na kumakalat sa tuyong damo. Hindi maaari. Multo ba iyan? Si Liwayway? Si Liwayway Alcantara, buhay. Hindi siya tumitingin sa kahit kanino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Ang babaeng nakatayo sa altar, na ngayon ay namumutla na parang isang bangkay. Ang ngiti ni Amihan ay naglaho. Napalitan ito ng purong gulat at takot. Iimposible! Nautal niyang sabi. Napapaatras. Hindi nagsalita si Liwayway. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Kalmado. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay isang paghatol. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Amihan. Guardia, paalisin niyo ang babaeng yan. Ngunit bago pa man makagalaw ang sinuman, itinaas ni Sinag ang isang kamay. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang maliit na remote. Isang pindot lang. Ang malaking projector screen sa tabi ng altar na dapat sanay para sa slideshow ay biglang umilaw. At mula sa mga speaker ng simbahan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Gusto ko, malinis ang trabaho, Dante. Walang ebidensya, walang bakas. Siguraduhin mong walang matitira, kahit abo. Ang malamig at malinaw na boses ni Amihan ay pumuno sa bawat sulok ng simbahan. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Desperadong sigaw ni Amihan. Tinitingnan si Sinag na parang isang ahas na nagtaksil sa kanya. Hindi pa tayo tapos, malamig na sabi ni Sinag.
Isa pang boses ng isang lalaki, ang maririnig. Ang boses ni Dante na nagkukwento kung paano siya inutusan. At pagkatapos, ang pinakamatinding dagok. Lumabas sa screen ang isang kopya ng birth certificate, kasunod ng mga sulat kamay ng ina ni Amihan. Ang lahat ng lihim ay nakalantad na. Sa sandaling iyon, isa pang tao ang lumitaw mula sa likuran ng simbahan, si Mang Dante. Lumuhod siya sa gitna ng pasilyo. "Patawarin niyo po ako," sigaw niya, umiiyak. "Totoo po ang lahat. Inutusan po ako ni Senyorita Amihan na patayin si Senyorita Liwayway." Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang lahat ng pagtanggi ni Amihan ay nawalan ng saysay. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Napasigaw siya, isang sigaw na hindi galing sa isang tao, kundi sa isang hayop na nasukol. 2 pulis na nakauniporme na kanina pa pala naghihintay sa labas, ang pumasok at lumapit sa kanya. "Amihan Reyes, inaaresto ka namin sa salang attempted murder at falsification of public documents," sabi ng isa sa mga pulis. "Huwag! Bitawan niyo ako! Hindi niyo ako pwedeng galawin! Akin ang lahat ng ito!" Nagpupumiglas siya. Ang kanyang magandang ayos ay nagulo na. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Tumingin siya kay Liwayway na ngayon ay nakatayo na sa harap niya. Kalmado pa rin. "Dapat sa akin ang lahat ng ito," isinumpa niya. Ang laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig. "Inagaw mo sa akin ang lahat." Si Liwayway ay hindi sumagot. Hinayaan lang niyang dumaan ang mga salita sa kanya. Ang paghihiganti ay hindi matamis. Ito ay tahimik. Ito ang tunog ng hustisya. Nang mawala na si Amihan sa pinto, ang simbahan ay naiwan sa isang nakabibinging katahimikan. At sa katahimikang yon, dahan-dahang lumapit si Sinag kay Liwayway. Sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at pamilya, hinawakan niya ang kamay nito. "Tapos na," bulong niya. Tumango si Liwayway, isang luha ng ginhawa. Ang sa wakas ay dumaloy sa kanyang pisngi. "Oo, tapos na." Ilang buwan ang lumipas. Ang iskandalong yumanig sa Hacienda de la Esmeralda ay unti-unti nang humupa, napalitan ng isang panibagong simula. Ang hangin ay tila mas malinis. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Nakaupo si Liwayway sa kanyang opisina, ang dating trono ng kasakiman ni Amihan, na ngayon ay isang lugar ng serbisyo. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay isang dyaryo. Ang headline, "Hacienda Heiress Sentenced to Life Imprisonment." Sa ilalim nito ay isang kupas na litrato ni Amihan. Ang dating ganda nito ay nilamon na ng galit at pagkabigo. Tinitigan ito ni Liwayway ng matagal. Walang tuwa sa kanyang dibdib. Walang pakiramdam ng paghihiganti. Ang tanging naroon ay isang malalim at payapang pakiramdam ng pagsasara. Isang kabanatang sa wakas ay natapos na. Isinara niya ang dyaryo at itinabi ito. Hindi na niya kailangang balikan pa ang nakaraan. Tumayo siya at dumungaw sa bintana, kung saan tanaw niya ang malawak na lupain ng hacienda. Ang mga manggagawa ay abala sa pag-aani. Ang kanilang mga tawanan ay umaabot hanggang sa kanyang kinatatayuan. Ibinalik niya sa pwesto si Mang Berto at ang iba pang mga matatapat na tauhan. Nagpatupad siya ng mga bagong programa para sa mga pamilya ng mga magsasaka. Ang hacienda ay hindi na lang isang negosyo. Ito ay muling naging isang komunidad. May kumatok sa pinto. Pumasok ang isang nurse. "Senyorita Liwayway, naghihintay na po sa hardin si Don Ricardo." Ngumiti si Liwayway at tumango. Sa hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakaupo ang kanyang ama sa isang wheelchair. Malaki ang ipinagbago nito. Ang dating makapangyarihang hasendero ay isa ng matandang lalaki na pinahina ng sakit at pinagsisisihan. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroon ng kapayapaan. "Papa?" Malambing na tawag ni Liwayway. Umupo sa tabi nito.
Anak, sagot ni Don Ricardo. Ang boses ay mahina. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking mga kasalanan sa nakaraan na nagdulot ng lahat ng ito. Pinisil ni Liwayway ang kamay ng ama. Tapos na po yun, Papa. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay narito pa rin tayo. Tumulo ang luha sa mga mata ng matanda. Ipinagmamalaki ka ng iyong ina. Ipinagmamalaki kita, anak. Pinamumunuan mo ang hasyenda. Hindi lang gamit ang isip, kundi gamit ang puso. Isang bagay na hindi ko kailanman nagawa ng tama. Ang mga salitang yon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman na maaaring ibigay ng hasyenda. Iyon ang paghilom na matagal nang hinahanap ng kanyang puso. Nang papalubog na ang araw, naglakad si Liwayway patungo sa lugar kung saan nagsimula at halos magtapos ang lahat. Ang taniman ng mangga, ang amoy ng mga hinog na bunga ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap at mga pangako. Isang pamilyar na anino ang naghihintay sa kanya roon. Si Sinag. Walang nagsalita sa simula. Niyakap lang siya ni Sinag mula sa likuran habang sabay nilang pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Naalala mo ba? Bulong ni Sinag sa kanyang tainga. Dito mismo, sinabi ko sa'yo itatayo natin ang bahay natin dito. Ngumiti si Liwayway. Oo, at magtatanim ako ng maraming bulaklak. Dahan-dahan siyang humiwalay sa yakap at humarap dito. Mula sa kanyang likuran, inilabas ni Sinag hindi isang maliit na kahon na may sing-sing, kundi isang malaking nakarolyong papel. Maingat niya itong binuksan. Ito ay isang blueprint. Isang detalyadong plano ng isang bahay. Isang bahay na may malalaking bintanang nakaharap sa silangan at isang malawak na hardin sa paligid. Ang bahay na kanilang pinangarap. Hindi pa ako makakabili ng sing-sing, sabi ni Sinag, isang nahihiyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Inuna ko muna ang pundasyon. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal dito ay mas malalim at mas matatag kaysa dati. Liwayway Alcantara, handa na ang plano. Ang kulang na lang ay ang oo mo para simulan na nating itayo ang buhay natin. Tumingin si Liwayway mula sa blueprint pabalik sa mga mata ni Sinag. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng luha, lahat ng yon ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang lalaking nanatili sa kanyang tabi, ang lalaking naniwala noong ang lahat ay nawalan na ng pag-asa. Ang kanyang sinag, ang kanyang liwanag. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, ito'y mga luha ng purong kaligayahan. Isang bagong umaga ang naghihintay sa kanila. Isang bagong liwayway. Dahan-dahan, tumango siya. Oo, bulong niya. At sa ilalim ng mga puno ng mangga, hinalikan ni Sinag ang kanyang nobya, hindi bilang isang pagtatapos, kundi bilang isang tunay na simula. Handa ka na ba para sa bagong umaga, mahal ko? Tanong ni Sinag. Sumandal si Liwayway sa kanyang balikat, pinapanood ang huling sinag ng araw na magpaalam. Kasama ka. Palagi akong handa. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ni Liwayway at Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taus-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok at tagumpay ng ating mga bida, ang siyang nagbigay buhay at kulay sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para ko na ring naramdaman ang bawat pighati at pag-asa. Naging kasama ako ni Liwayway sa kanyang pinakamadilim na sandali at naging saksi ako sa hindi natitinag na pag-ibig at katatagan ni Sinag. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagbagsak, kundi sa kakayahang bumangon
sa kabila ng lahat. Higit sa isang kwento ng pag-ibig at paghihiganti, ito po ay isang salaysay tungkol sa pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa sarili upang makahanap ng tunay na kapayapaan. Ito ay isang kwento ng pag-asang laging may bagong umaga na naghihintay pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Ngayon, nais ko naman sanang marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang hindi ninyo malilimutan? Ang inyong mga komento at pagninilay ay isang mahalagang regalo para sa akin bilang inyong manunulat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Maraming salamat po at laging mag-iingat.